Good morning, Baguio. Good morning, Philippines. This is your Manang Lucy of Baguio Chronicle welcoming you to a whole new series on artisanal and small-scale gold mining. No? So, bago po ito na ating programa at palagay ko, bago rin sa pakikinig, no? It's something new to most of our listeners and viewers na there's such thing pala as artisanal and small-scale gold mining. So with us today, we're privileged to have with us the National Communications Officer of the Planet Gold Project. Siya po ay si Dawn Po Kimke. Let's call her Miss Dawn, Yes. para masyado mahaba eh. Okay. So, Miss Dawn, ano nga ba yung history, ano ba yung nakaraan ng ating bansa patungkol sa artisanal at small-scale gold mining? Unang-una po, maraming salamat, Miss Lucy, for having us here. So, sige, pahapyawan lang natin kung ano nga bang ESGM or Artisanal Small-Scale Gold Mining at ano ang kaibahan nito sa mga large scale. So, Miss Lucy, sa mga study, no, talagang nakikita ng ang ESGM or Artisanal Small-Scale Gold Mining ay pre-colonial pa. Talagang makikita natin sa mga katutubo natin, sa mga kanilang alahas, sa kanilang mga talagang magpapakita ng kanilang power sa community. Pag meron ka mga ginto, at hindi lang maliliit na ginto, mga nuggets talaga. Kasi makikita mo sa ngipin nila, sa mga tenga nila. Matagal sa mga na kwintas. yan, talaga sign of kayamanan and power. Before pa dumating ang mga Espanyol, ang ating mga nananakop, ay nagmimina na ang ating mga katutubo. Nakita sa mga study na ito rin actually yung mga pinang-trade nila sa mga Chinese merchants, no? Bibigyan sila ng mga ganitong klaseng items, ginto ang kanilang ibibigay. Kasi ganun po talaga ka-rich. Isa sa mga project sites po namin, no, yung sa Paracale. Ang Paracale nang galing po yan, ibig sabihin ay canal digger. Sabi sa history po, no, may dumating na Espanyol, tinanong doon sa isang katutubo, anong ginagawa ng lalaking yun? Yung lalaking ginagawa ng lalaki, nagbubungkal sa kanal lang, sa tabi lang ng daan. Akala nung Pilipinong katutubo, akala tinatanong, anong ginagawa niya? Pero ang tinanong kasi ng Espanyol, ano pangalan ng lugar na to? Sabi niya, nagkakale. Kaya naging Paracale, canal digger. Sobrang rich, naka-ingrain na siya sa history talaga natin na part na rin siya ng culture. Another one po, talaga makikita mo sa mga pangalan, another site po sa Bicol ay yung Mambulao Bay. Nanggaling siya sa Bicol world na Mambulawan, ibig sabihin bountiful in gold. Isa siyang malaking industry before pa dumating ang mga Espanyol. Kaya nga nasabi nga namin, parang ito yung literal na gold god and guns. Literal na gold talaga yung pinuntahan nila. And makikita mo rin ang small scale gold miners o tinatawag dito usually sa Baguio o sa Cordillera ay pocket miners. Yes, pocket miners. Makikita sila sa katabi ng mga large scale. Pero the reason din kaya lagi nagsasakto yung ganong klaseng situation na may large scale, may small scale. Kasi isa ring proof na kaya gusto magmina ng mga large scale sa area na yon kasi may small scale. Sa totoo lang, ang mga exploration teams, there is history ng small scale mining. Ay doon sila unang mag-explore. Titingnan kung feasible ba na i-large scale mine yun. Correct. So, indicator yun actually. Isang malaking indicator. Kung merong community na nakaasa doon yung livelihood, talagang malaki ang deposito ng ginto. So, pre-Hispanic, pre-colonization, andyan na po pala ang ating artisanal, small-scale gold mining na yan. Una, bago natin pag-usapan yung significance nitong sector na to, ano bang klase ng artisanal at saka small-scale gold mining na yan? Kasi ako personally, ang una kong naiisip ay yung mga nag-i-small tunnels, no? Yung adits ang tawag doon kasi pag tunnel, di ba, lagusan. But this one is one exit, one entry. So, paano nga ba sila ginagawa yung artisanal at saka small scale mining? Sa Pilipinas, marami tayong nakitang methods ng small scale mining. Pero according to the law, yung pag sinabing artisanal and small scale mining,
literal na artisan talaga yung ginagamit na simple methods, yung mga nagpipiko, ay nagpapaning sa ginto, nagsuslusing, ganyan. Pero sa reality, ngayon, ang ASGM ay kinakailangan na talaga ng mga medyo heavy equipment, no? Ng mga talagang malalalim na tunnels. Kasi nga, ang tagal lang minimina. Oo. wala pa talagang, hindi pa industrial days, minimina na siya. Bukod pa doon, madami, for example, sa Paracale, before pa siya minahin ng mga ESG, after, di ba, minimina siya ngayon, pero marami na ng mga large scale na pumunta doon. So, talaga yung mga gold na nasa mga ibabaw lang ng, ng lupa, nakuha na. So, kailangan na rin talaga nilang ng mga equipment na kailangan nilang pabutas sa ilalim ng tunnel, mga timbering, etc. So, yun yung mga nakita natin sa, for example, sa Sagada, ang nakikita natin ay tunnel na talaga, vertical tunnel na ginagamit nila. And, tapos may may props din sila na para to stabilize the tunnel. May important po yun na meron talaga silang structure sa minahan para, of course, safety rin ng mga minerong pumapasok. Pero meron pa rin mga katulad ng mga hindi part ng organization, yung mga mas informal miners na lalabas, pupunta sa ilog, magpapan, makakuha ng ginto, ibebenta, yun ang pambibili ng pagkain ngayong gabi. So, may arami pa rin pong ganong klaseng minero na talagang pan lang and sa ilog lang. Sa amin dito sa Cordy, lalo na sa mga tabi or downstream ng mga operating landfill, pag bumagyo yan, walang pupunta sa bukid, nasa ilog sila lahat at alam nila may mga naanod na ginto sa kaya that's the best time to do their gold panning. So, going back now, bago pa dumating ang ating mga mananakop na sinabi ay andyan na. Pero hindi natin yata nalalaman kung gaano ka-significant yung contribution ng sektor na to sa ating national economy. So, ano nga ba? How significant is this sector in the overall national economy? So, yung sa Pilipinas, maraming mga taong nakadepende sa ESGM. Itong sasabihin ko mga numero o mga key figures on ESGM in the Philippines ay estimate lang. At ginagamit na siya since 2011 or 12. Very outdated. What more, ano na yung nangyari after ilang years, no? Lalo ngayon tumataas ang ginto. So, sa Pilipinas po, estimated na may 500,000 miners sa buong Pilipinas and 2 million na Filipinos ay dependent sa industry ng ESGM. And 18,000 ay consider titignan ng numero ng kababaihan at mga bata na parte rin ng industriya. At 40 out of 81 provinces of the country ay may presence ng ESGM. So, in terms of livelihood, economic, ay malaking tulong talaga, malaking kabuuhan sila ng ating workforce in terms of talaga yung pagbibigay ng economic livelihood and all. And then, of course, isa sa talaga gusto namin lagi i-highlight yung nabibigay nilang tulong sa national economy, no? Kahit hindi ka minero, kahit hindi ka parte ng mining community, actually nakagbe-benefit ka dun sa binibigay nilang produkto, yung ginto, which is sabi nga ng BSP, majority of gold reserve ng Pilipinas ay nagmumula sa ESGM. So, bakit importante yung gross international reserve? Ito ang ating parang standby fund or buffer, no? For example, kung may mangyaring mga makakaapekto sa ating economy, magkakaroon ng inflation, for example, magkakaroon ng mga war, may mga external factors na pwedeng makaapekto sa bilihin natin. So, dahil dito sa mga gross international reserve natin, ay kahit papano na lilimit niya yung pagtaas ng bilihin. So, kahit parang buffer natin buffer sila. talaga siya sa yun nga sinasabi namin, kahit di ka minero, kahit di ka parte ng minahan, kahit ang layo mo sa minahan, nakikinabang ka sa sektor ng ESGM. So ano ba yung mga challenges o yung mga problema na hinaharap ng ating mga ASGM communities? Sabi nyo nga, hindi talaga na pag-uusapan masyado ang ESGM. No? Parang bago sa pandinig ng maraming tao, kahit lumang industriya na. Una kasi ay hindi talaga sila visible. It's we always say na they are an invisible and unrecognized, undervalued sector of the country, no. Una kasi ay yung pagtingin din ng publiko at ng
most of the time din ang media sa ESGM ay negatibo, no? Makikita natin kapag dati pag nakinig ako, nagbabasa ako ng dyaryo, mahapyawan ko lang ang ESGM kapag may negative story, no? May matay, may gumuho. Oo. Isa 'yon siguro sa challenges, no? Yung negative perception ng public na hopefully ito yung nagrarally behind to support. No? Paano ba nagkakaroon ng bill sa isa sa Senate or sa Congress? Minsan sa pressure ng public. Because of their support na, titignan nyo naman yung sector na to, baka pwede nyong tulungan. Pero dahil nga sa negative public perception, hindi natin nakikita masyado yung ganong klaseng support or rally from the public. And then, number one talaga na nakita namin problem sa ESGM na kinakarap, yung formalization na tinatawag. Oo. Ito ibig sabihin ay, ito yung most of the miners natin, informal miners. Paano ba sila nasasabing informal? Una ay, according to law, ay hindi sila nagmimina sa declared minahang bayan o ito yung dinesignate ng government na doon lang dapat nagmimina. Pangalawa, wala silang small-scale mining contract na ina-apply din. At of course, yung hindi sila recognized an association. Dapat para makapag-apply ka ng SSMC or small-scale mining contract at minahang bayan permit, dapat organize ka, may SEC ka and all. Para maging possible at makuha mo lahat ng permit na to, kailangan mo talaga ng madaming resources, madaming time. And alam natin yung mga small-scale miners ay most of them are subsistence miner. Yes. So, ano nga from what I understand nga, parang it's a family enterprise lang ang karamihan. Oo. Yes. Karamihan dyan ay parang backyard livelihood activity lang yan na ganun ka-informal. Yes, totoo. Parang napaka-foreign for some na kailangan silang mag-organisa. Pero dito sa Cordillera, mukhang organisado na sila. Yung nababanggit ngayon sa Itogon, I think may minahang bayan na proclaim dyan. But nag-backfire din yung nakaraan ng 2018 kasi nga may hindi kagandahang nangyari doon, which involved or implicated small-scale mining activities. So, yun din yata yung naging dahilan kung bakit may moratorium or is it a ban na i-declare sa area because of that incident in 2018. But hindi naman laging ganyan, na hindi naman laging ganyan ang naging experience. It was a combination of force majeure at napakalakas na bagyo nun. At sabi nga natin, kung minsan hindi ganun ka-stable yung mga structures underground. Yes. Kaya sila yung mas nagiging nabibiktima sa combination, combination ng ng force majeure plus unstable underground structures. Yes. So anyway, napakarami pala na aside from their wala sila masyadong access to resources for them to formalize themselves. Ano nga ba yung inaasam nyo rin or pinapangarap for the ASGM sector? Bukod sa nabanggit ko kanina formalization, sanga-sanga kasi talaga kung titignan mo yung lahat ng problema ng ASGM on formalization, connected siya. Diyan na yung wala silang access to loans, to capital, to better technology kasi gumagamit pa rin sila ng mercury na very toxic, hindi lang sa environment, pati sa kanila mismo. Sa atin mismo, kahit yung mga hindi minero pwedeng maapektuhan. So, ang siguro ang dream, tama mo ba? Ang dream ko for the ESGM sector ay mabigyan talaga, maging visible sila. Mabigyan sila ng recognition kung gaano ka-importante yung kanilang sektor. Kasi kung kung isang bagay ipinapahalagahan mo, mas binibigyan mo siya ng time, mas binibigyan mo siya ng support. And yun talagang gusto namin ma-professionalize yung sector kasi, ESGM is a very dangerous and hard dahil nga yung support ay lacking, But if i-support natin na professionalize, grabe rin yung nabibigay nating parang dignity to the small-scale miners. Kasi marami tayong nakakausap na nagtatago, na hindi nila nakita na malinis na trabaho ang ginagawa nila kasi nga ang tingin sa kanila ay illegal. Pero 'di ba, ang tagal lang ginagawa to, biglang niyo akong sabing illegal kami. So, madami talaga pa kami sa inyo. Oo, sabihin illegal kami. Tagal ko na ginagawa to. So, may mga butas sa batas na sana ay tignan ng gobyerno at pagtulungan ng ating
citizen, nila, yung media, yung academe, yung mga NGOs, yung miners themselves, na talagang maging mas holistic yung batas in supporting the miners and without masira ang environment. Laging ganun, lagi sana ang tingin natin, ang dream ko for the sector ay yun nga yung dignified profession, and really to have a balance, no, to take care of the environment and without setting aside the miners themselves. So talagang mining for the people in the planet. Yeah, yeah. So ako naman, I would zero in on a safety industry. Yes. Oo. Ano yan kasi nga ang malimit na nababalitaan natin ay yung mga deaths connected Yes. to the sector. Siguro it would help that reiterate natin na malaman ng karamihan din yung economic contribution Yes. nila sa ating bansa. Napakalaki pala na gawa nga ng hindi masyadong na-i-share yung information na yan, ay hindi alam ng karamihan. We always look up to the large scale as the bigger contributors. But from our discussions, it appears na mukhang untruthful yung usapin na yon na it's the large scale that kasi iilan lang naman ang large scale. But you mentioned earlier na 40 provinces out of ilan ba yung total natin? 81? Oo, 50%. Sabihin mo na, 50% of the provinces nationwide ay may Yes. may ASGM na sector. Kaya all the more na kailangan nilang matulungan. Yes. Kasi I would just add something kasi ang large scale naman at some point it becomes not feasible to continue mining. Kasi nga naman yan, hindi tumutubo yung minerals, di ba? Hindi tumutubo yung ginto. It's not a renewable resource. Kaya kapag hindi na feasible, kuminsan umaalis na yung large scale, di ba? Umaalis na. Pero itong small scale na yan, gawa nga nung yung magnitude of extraction ay hindi ganong kalaki. Mas mahaba ang buhay pala niya. Ako, I had the thought na, hindi na sila makakapasok ng ganun kalalim di ba? Pero kung titignan mo pala in terms of volume ng extraction, mas sila yung mukhang tatagal. Kasi nga, unti-unti lang Pero we would really like to see them do it more safely, at saka mas efficient, at saka mas, kasi rin because of yung financial difficulties nila, yung mga financial challenges nila. Kung na-addressan yon, yung like they're given enough capital, they would get, sa tingin ko, mas malaki yung balik sa kanila. Kasi hindi sila magbebenta sa black market. Yes, kasi nga kung sila ay na-formalize na, at they have, mas malaki yung bargaining power nila. Hindi sila na, parang rin yan parang gulay yung iniisip ko. Kasi nga kung yung gulay kung ikaw ay gusto mo nang magbenta sa kahit sinong yung farm gate buyer mo, kahit mura ang bagsak presyo, ibigay mo na, mapera lang, di ba? Mairaos mo yung needs mo in the next 24 hours or 72 hours, So, we would like to see that in that sector din na ganun ang magiging kalabasan ng kanilang sabi mo nga, mabigyan sila ng dignidad at saka may economic empowerment. Oo, di ba? Na they're not anymore nasa awa ng kanilang black market traders. Yun nga yung parang parang irony na ginto, mahal. Pero yung mga miners natin mismo ay they remain poor. So talagang kailangan talagang mas malaking pagtingin kung paano matutulungan yung miners na sa Artesao Gold Council nakikita talaga namin yung formalization kasi sanga-sanga siya. Kung formalize ka, ikaw ay recognize ng government, meron ka pang papeles, mas madali ka makalapit sa mga loans or mga private institutions para magkaroon ka ng loans or capital. Gagamitin mo yung capital na yan for better technology na hindi sila gagamit ng mercury or mga trainings atin sila para nagagamit nila yung mga trainings para mas mapahalagan yung safety. Yan, sa environment, sa sarili nila. May maganda silang pwedeng image na mapakita sa media and sa later on sa bagong branding nila. Ganun talaga. Kasi talagang babalik at babalik lagi sa formalization. Kaya talaga importanteng tignan yung batas
kung ito ay nami-meet pa ba yung reality on the ground. So with that, maraming salamat, Thank you. Miss Dawn, at kayo rin na aming tagapanood at pakinig dyan ng mga kababayan natin. Hopefully, may bago tayong natutunan ngayon na ating mga kapatid sa ASGM ay napakahalaga po ng kanilang contribution sa ating ekonomiya. So with that, we say thank you, and sana po, dahil ito ay bagong series, marami pa hong kasunod dito. Subaybayan ho ninyo ang ating kasunod na episode sa kada Wednesday ng ating linggo. So again, this is your Manang Lucy and Miss Dawn. Dawn po Kimke from Artisanal Gold Council. Salamat po. Maraming salamat at kita-kits tayo sa susunod na Wednesday.